Ayun, may konting share lang po ako sa mga OFW na pupunta po ng Saudi Arab. Ayun, sa mga kagaya po namin na OFW, mag-ingat at maging matalino sa bawat proseso ng inyong hinaharap na mga pagpunta sa Saudi. Kasi po ma'am, napakahirap po talaga ng buhay Saudi. Sabi nga, may swerte, may malas. Pero, pagdarasal lang ang ating kailangan. Kagaya ko po, ako isang OFW na nagtrabaho sa Middle East na hindi na naman po na maganda yung aking sitwasyon doon. So, yung amo ko po is nananakit. Hinampas niya yung mukha ko ng towel. And then, dalawa po yung work ko doon. Isa sa bahay at isa po sa sales lady doon sa mall nila. So, sa pagkain, ako rin po yung bumibili ng food ko for my breakfast everyday. At ayun na nga po, sa pag-alis ko po doon sa bahay ng amo ko at nagpakuha po ako sa agency ko. So, kahit naman po sa agency, ay mahirap din naman po doon sa accommodation. But, konting tiis lang po para makauwi kayo kasi dadaan po talaga tayo sa proseso. As in proseso po sa pag-uwi natin. Hindi po kasi ito yung sasabihin natin na, sige, aalis na ako sa bahay ng amo ko at bukas bibili ko ng ticket. Wala pong ganon. Ang lahat po ng may agency is dadaan po talaga sa agency. Sa ating employer, agency, and then akom, ganon po. Hanggang sa maproseso po yung ating mga papeles at mabigyan po tayo ng exit visa po ng ating mga amo. Kung meron naman kayong ebidensya at nagmamatigas ang inyong amo, pwede naman din pong ilaban. Kaya lang nga po, hindi masasabi kung ilang buwan or taon ang bibilangin po natin doon sa ibang bansa. Kaya po, kung tayo mag-abroad, mga kababayan kong OFW dyan, beware sa mga agency na papasukan po ninyo. Dapat po, yung mga pangako nila sa atin na bago tayo umalis. Ika nga, sabi nga po nila, di ba? Sige, pag nandun na kayo at nagkaroon kayo ng problema, 24/7 kami ay handang tumulong. Pero but, deep inside, pag nandun na kayo, how many times to call, text, wala pa rin. Kasi bakit? Parang pinabayaan na tayo nila. Yung feeling natin na wala na tayo matatakbuhan. Kaya anong gagawin natin? Hihingi tayo ng tulong sa pamilya para maiabot ang ating mga problema dahil hindi tayo inintindi ng ating agency. So, ang mangyayari, tatawag tayo sa family natin, sasabihin natin, tulungan tayo, tumawag sa POLO, sa OWA, sa POEA, para mapabilis ang ating kaso doon sa ating pag-uwi. Ayun. Sana maging matalino at saka ang mga agency, nawa sana maging screen naman sila sa mga papasok. Hindi yung basta na lang sila kukuha ng mga papasok doon. Gaya nga, may experience din ako doon dahil sabi ng agency ko. Merong pinadala doon na Pinay. Inutusan ngayon ng amo, ang sabi, kumuha ng plato, lagyan ng kanin. Ang inilagay niya is patatas. So, diba, ang layo. Kaya nga dapat dito pa lang yung mga agency, dapat maging ano din naman sila sa mga papasok na mga OFW. Kasi pagdating doon, talagang kawawa talaga sila pagtatanga-tanga, yung walang nalalaman, simpleng bagay na iutos, hindi nila kayang gawin. Para sa atin, napakasakit naman na ganun yung walang alam yung kapwa natin, di ba? So, nawa yung agency dito sa Pinas is maging matalino rin naman sila, hindi yung kukuha na lang ng pera, pagtapos ng pera na binayad ng mga employer natin is okay na, tapos na, ganun lang. Wala na silang pakialam sa ating mga applicant, di ba? Kaya, nawa, maging matalino tayo sa lahat ng bagay. Yun lang.